I call in the highest academic achiever from the BS in Statistics program, none other than Mr. Jerome B. Jacinto. A big hand, Our University President, Dr. Edgar Leoden, our 4 Vice Presidents, Deans and Directors, faculty and staff, guests, parents, and most especially, my fellow graduates. Lalo na po yung mga naririto ngayon. Magandang araw po sa ating lahat. Mga 3 hours po ito. I am honored to be here this afternoon to speak in behalf of the graduating batch of 2023. Ang pagkakataon na magsalita sa inyong harapan ngayon, kung babalikan po ang buhay ko, tila po imposible. Noong bata pa lang ako, ang akala ko po, mayaman po kami. Start tayo, mag-survey tayo. Sino dito yung mga nakatiles yung bahay? Pakitaas po yung kamay. Sige na, tayo lang naman. Pakitaas po yung kamay. Yung nakatiles yung sahig ng bahay. Ay, wala. Ayan, taas nyo po. Huwag mahiya. Ayan, alam nyo po, sana pagka-graduate ninyo, mag-ipon po kayo para maabot nyo yung estado ng bahay namin. Kasi yung bahay po namin, yung sa inyo, yung sahig nyo nakatiles, sa amin po, pader. Kaya kung kayo, naglalakad kayo na nakastepe sa bahay ninyo kasi malamig dahil nakatiles, kami, yung mga gagamba namin, yung nakatsinelas. Ang akala ko po ay mayaman kami dahil nakatiles po yung pader ng bahay namin. Sa bahay ng lola ko mga po, yung kanilang flooring, hindi finish. Yung pader, hindi nakapalitada. Kaya mas mayaman kami, di ba? Pader namin nakatiles. Pero ang pinagtataka ko, bakit yung pader namin nakatiles? Pero yung sahig, hindi. Para sa kaalaman po ng lahat, ang tawag po sa lugar namin sa Bacal 3 ay istasyon. Kasi nadadaanan po kami dati ng PNR. Nakailag lang po kami. Joke yun. Kaya pala ang pader ay may tiles at ang sahig ay wala. Kasi CR po pala ng PNR ang bahay namin. Kaya po, medyo mapangipa po ako ngayon. Ngayong araw, pagka mag-gising ako, ay para ako nananaginip. Kasi sino pa naman ang mag-aakala noon na ang batang lumaki, CR ng PNR, ang magsasalita sa harap ninyo ngayon? Sino pa naman ang mag-aakala na ang anak ng dating pahinante at ng dating OFW ang magsasalita sa harap ninyo ngayon? Kapunay po na walang imposible. Pero alam ko na iba't ibang kwento ng imposible ang naging posible na baon ng bawat isa sa atin ngayong araw. Kaya naman minarapat ko na sumentro ang aking talumpati sa kwento nating lahat, sapagkat ang araw na ito ay tagumpay nating lahat. Para sa karamihan noong taong 2019, punong-puno ng pag-asa at pangarap nating tinahak. Sa unang pagkakataon, ang universidad na kilala sa tagline na where the difference is created. And surely, CLSU made a difference in its life of the members of this graduating batch. We have expected our college years to be hard, yet fun. Hard because of individual challenges, family, financial, emotional problems, and academic challenges, failed quizzes, failed exams, and difficult lessons. Yet, fun. Fun because of newfound freedom, new friends, and new experiences. Naalala ko pa, di ba tayo yung huling batch na nag-lantern parade noon? Yes! Di ba't napakaraming tao sa oval, may mga nakahiga pa? Yes! May natapakan nga yata akong leeg nun. Kaya ngayon, gusto kong mag-sorry. Pwede po bang pakitignan yung leeg ng katabi nyo?
kung may tatak po ng Adidas. At noong 2019, we have seen that college was indeed hard, yet fun. But then 2020 happened. College was still hard, pero hard na lang. Wala na yung fun. Sa mga panahong nagsisimula pa lang tayo gumawa ng sarili nating landas. Sa mga panahong nagsisimula pa lang tayo maging independent. At sa mga panahong tinatawag nating prime years of our lives, lahat tayo ay biglang na house arrest due to pandemic. Suddenly, we were confronted by different realities of life all at once. Realities na dapat sana ay unti-unti natin haharapin noong mga panahong yun. Kumatok na sa pintuan natin ang possibility na mawalan tayo ng mahal sa buhay dahil sa COVID. Possibility na magkasakit dahil sa virus. Possibility na mawalan ng hanap buhay ang mga magulang natin. At possibility na tumigil tayo sa pag-aaral. And I believe for some, these sad possibilities unfortunately became the realities. Persado tayo harapin ng sabay-sabay ang mga problema na ito habang pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral through online mode. And speaking of online learning, iba't ibang problema rin ang kinaharap natin ng online class, guro man o estudyante. Ganoon din sa pagbabalik face-to-face learning, challenge pa rin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naririto po tayong lahat. Sa kabila ng lahat ng hamon, sa buhay man o kolehiyo, nagtagumpay tayo. Having said that, we all deserve congratulations. Palakpakan po natin ang bawat isa. At para sa marami, hindi lang po nila napagtagumpayan ang mga hamon na ito. Napagtagumpayan din nila ito with flying colors. Isang congratulations po ulit para sa inyo. Subalit, bukod sa mga medalya na nauuri sa kung ano ang GPA mo, kung 1.20 pababa, ito ako sa'yo, and so on. Gusto ko rin gamitin ang pagkakataon na ito para bigyang pugay at importansya ang tagumpay ng iba nating kasama ngayong araw. May mga kasama po tayo na bukod sa mga binanggit ko na hamon ay may kanya-kanya pang daladala sa araw-araw. Nandyan yung mga nagtiyaga sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagkakaroon ng broken family, sa kabila ng pagiging working student, sa kabila ng pagkakaroon ng sariling pamilya, at sa kabila ng pagkakaroon ng emotional, mental, or physical health problems. With Latin honors man po o wala, ang mga pinagdaanan po ninyo ay kailanman ay hindi masusuka ng kahit anong core syllabus, grading system, o grade point average. Ang inyong mga tagumpay ay hindi kayang sukatin ng numero. Minsan po, mas maningning pa po ang inyong mga tagumpay. Kaya saludo po ako sa inyo. Palakpakan po natin sila. Ngunit hindi po magiging ganap ang ating tagumpay kung hindi dahil sa mga taong tumulong at sumuporta sa atin. Kaya't kung mamarapatin po ninyo, kukunin ko po ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang lahat ng naging dahilan kung bakit ako nasa harap ninyo ngayon. Sa akin po ama at ina, pa, ma, salamat po sa lahat ng sakripisyo na ginawa ninyo para sa aming magkakapatid. Magkapatid pala, nadagdag ko. Alam niyo po, nung pinanganak ako, 23 years old pa lang po sila. And 23 years old was such a young age to dream and to achieve that dream. Pero alam ko po, nung pinanganak po ako, may kailangan mamatay. And yung kailangan mamatay na yun is yung mga pangarap nila. Nung pinanganak ako, pinatay nila yung pangarap nila para magkalaban lang yung pangarap ko. Para sa aking ama, na kung ano-ano pinasok na trabaho, lalo na nung bata pa ako, kargador, pahinante ng gasol, gasoline boy, pahinante ng dibote. At para sa aking ina na napilitan gawin ang pinakamalaking sakripisyo
na mawalay sa pamilya para mga ibang bansa. Salamat po. Tapos na ang panahon ng pagtatanim. Samahan na ninyo ako umani. Sa aking kapatid, Lance, salamat sa pagiging inspirasyon sa akin. Para sa iyo ito. Sa aking mga lolo at lola, kaduguman o hindi, at sa mga kapamilya ko, salamat po. Sa DOST, LGU Muñoz, Provincial Government of Nueva Ecija, taxpayers, salamat po sa tulong at suporta. Sa mga kaibigan ko mula ng high school, Joshua, Lawrence, JP, Excel, Josiah, Gwen, Winnie, Jean, Mariel, Mitzi, at sa mga tropa nyo na naging governance mo na rin, salamat po. Gayon din sa mga kaibigan ko ngayong kolehiyo, sa Department of Statistics, Warren, Neil, Patrick, Evan, Kayla, Laika, Moira, Lorraine, Ellie, Tin, Carrie, at iba pa, salamat. Sa lahat ng mga naging guro ko mula kay Mang Iya hanggang sa grade 6 sa Muñoz Central School, salamat. Malaking bahagi po kayo ng tagumpay na ito. Lubos din po ang pasasalamat ko sa University Science High School ng CLSU. Mga sir, maraming salamat po sa lahat ng aral, sa school man o sa buhay. Karangalan ko po na maging estudyante ng isa sa pinakamahusay na high school sa buong rehiyon. At syempre po, sa College of Science, specifically Department of Statistics, Ma'am Onet, Ma'am Latonio, Ma'am Glycel, Ma'am Meldin, Sir Jumel, Sir Closter, Ma'am Claras, Ma'am Ella, Ma'am Ina. Maraming salamat po sa turo, suporta, at pangunawa ninyo sa aming lahat sa department. Department of Statistics, utang ko po sa inyo ito. Kaya itatanong ko po kung pwede po bang bayaran ng hulugan. Alam niyo po, yung Department of Statistics, pag initials, DOS. Para sa akin, yung D, doubts. Doon ko nakita yung doubts ko sa sarili ko. Pero tutulungan ka ng faculty to overcome those doubts. Doon papasok yung O, opportunities. Opportunity para matuto, and of course, opportunity para magkatrabaho. And then, pag napagtagumpayan mo yung doubts, nabigyan ka ng opportunities, papasok na yung S, success. Kaya lang, huwag niyo po sanang babasahin yung initials namin ng diretso kasi hindi po magandang pakinggan, tunog grade, DOS. Pero hindi po umuulan ng DOS sa stat. Basta mag-aaral ka lang na mabuti. At yung opportunities po, akala ko hindi totoo. Akala ko, coming into second sem on my final year, akala ko, wala naman. Pero utang ko rin po sa Department of Statistics at sa kanyang mga alumni, 1 week after exam week, may opportunity na po ako para makapagtrabaho. Ganun din po yung iba namin ng klase. Palagay ko, meron na rin po sila. Kaya, sa inyo, na may mga kamag-anak kayo na magka-college, kung wala pa silang prepared course, welcome po sa Department of Statistics. Isang marugdog na pasasalamat din po sa lahat ng bumubuo ng Central Luzon State University. Sa pangunguna ni Dr. Edgar A. Orden, ang dekalidad na edukasyon at paggabay sa amin ang aming magiging sandata sa pagharap sa kinabukasan. At higit sa lahat, sa itaas, sapagkat kailanman ay hindi niya tayo pinabayaan. Last part na. Ngayon po, pagkatapos ng graduation natin, pagkatapos na isoli ang toga, pagkatapos na iligpit ang lahat ng upuan dito sa graduation site, at pagkatapos ma-isyaron ang lahat ng handa natin sa kanya-kanya nating pag-lookout, ang tanong, ano na? Hindi ko rin po masasagot. Ang prediction ko, mas mabibigat na pagsubok ang naghihintay sa atin. Pero hindi ako kinakabahan kasi marami na tayong pagsubok na napagtagumpayan. Ang mga pagsubok na pinagtagumpayan natin noon at mga karanasan at kaalaman natin sa CLSU ang magsisilbing ilaw natin. Eka nga sa kanta, dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang walang nakakaalam ng kanta. Ika-ilaw ko. Ilaw natin sa pagtahak sa mas bago at mas mabibigat na pagsubok.
pagdating ng panahon. Tandaan po ninyo, okay ang ending ng lahat ng pagsubok. Sige po, i-spell niyo po yung pagsubok. Hindi ba sa dulo po, okay. Ang sigurado ko po, bawat hakbang na gagawin natin mula ngayon, nakaakibat na ang pagiging graduate ng CLSU. Sa isang araw, hindi na tayo mag-aaral ng CLSU, pero hindi mawawala ang tatak CLSU sa atin. I am also certain that as CLSU graduates, we have the capability to succeed in our chosen fields. We have the capacity to withstand any challenge. Success is within our reach, precisely because we are products of CLSU. But even in the midst of success, always remember, our actions will define what a CLSU graduate is. A diploma will certify us as a CLSU graduate, but our actions will define what a CLSU graduate is. While on our way to success, our principles will also be challenged. Habang papaunlad, mamimili tayo ng mga aksyon na gagawin. Ang komportable, pero mali, o ang mahirap, pero tama. Remember, our actions will define what a CLSU graduate is. While on our way to success, let us also keep in mind the ills of our society. Umunlad man tayo, huwag natin kalimutan na hindi pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat. Even in the midst of success, remind ourselves that not everyone has the opportunity to succeed. This must not be the norm. We must strive to change that. Remember in CLSU that excellent service to humanity is our commitment. Sabi nga ng CLSU, this is where the difference is created. And I have no doubts that the difference in our lives have been indeed created during our stay in CLSU. In return, I hope that in our families, in our communities, in our chosen endeavors, and in our society, a CLSU graduate can and will create the difference. Congratulations po at mabuhay ang Batch 2023.